Kabanata 2851. Sa Black Hell City ng Tomb Star Cluster. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng nakilala natin sa Ancient Forbidden Land ay ang royal member ng misteryosong kaharian na iyon. Napalitan ng gulat ang mukha ni Irvin. Inabot siya ng 1 segundo o 2 bago lumubog ang bagong impormasyon. Pagkatapos ay napagtanto niya kung sino si Prinsesa Gracie nang matanggap niya ang mensahe mula sa Underworld. Bagamat misteryosong nawala ang sinaunang kaharian, ilang siglo na ang nakalilipas. Iba't ibang mito at kwento ang naipasa tungkol dito sa iba't ibang universo. Ang mga makapangyarihang puwersa ay mas interesado sa lumang kaharian. Gumawa sila ng marahas na hakbang upang malaman ang sikreto sa likod nila. Prinsipe Irvin, inutusan tayo ng aming pinuno na hulihin si Prinsesa Gracie at ibalik siya sa Underworld. Iniharap ni Commander Graves ang sarili sa harap ng prinsipe at magalang na yumoko. I see. Teens siya na ang nag-utos. We must complete this task. Tumango si Irvin. Naisip niyang pinakamabuting huwag sumalungat sa utos ng pinuno. Ngunit, Prinsipe Irvin, si Prinsesa Gracie ay isang malakas na kaaway. Tinubukan namin ni Commander Waldo na lumaban sa kanya. Ngunit hindi kami tugma sa kanya. Mukhang hindi rin siya bibitawan ng 2 matandang lalaki mula sa Divine Sect. Ang pagkuha sa kanya ay magiging isang napakahirap na misyon. Nagsalubong ang kilay ni Commander Graves. Siya ay nag-aalala tungkol sa gawain sa kamay. Dahil ito ay maaaring humantong sa kanilang pagkamatay kapag sila ay nabigo. Huwag kang mag-alala. Nagpadala ako ng mensahe sa pinuno at ipinadala niya rito si Commander Truman kasama ang bandila na sumisira sa bangkay. Malapit nang dumating si Commander Truman. Pagpapakalma ni Irvin. Ang bandila na sumisira sa bangkay. Sabay na napasigaw sa tuwa sina Commander Graves at Commander Waldo. Alam nilang lahat na ang bandila na sumisira sa bangkay ay isang kilalang bagay sa bahay yaman ng Underworld. Bagamat hindi ito ang pinakamahusay na magic artifact, tapat itong malakas para magdulot ng banta sa sinumang genuine immortal realm cultivator. Great! Bagamat malakas ang babaeng iyon, hindi niya kayang tiisin ang mga pag-atake ng bandila na sumisira sa bangkay. Nakaramdam si Commander Graves ng kislap ng pagtataka sa kanyang puso. Nagkaroon sila ng magandang pagkakataon sa pakikipaglaban. Lahat sila ay nakadama ng katiyakan na nasa kanilang arsenal ang watawat na sumisira sa bangkay. Noon lang, isang altar ang nagbuhos ng kadiliman at matinding spatial power sa Black Hell City. Kumagos ito sa mga dugtungan ng mga tabla sa sahig at lumabas ito mula sa madilim na sulok at mga siwang. Sa itaas pa lamang ng madilim na dumi. Biglang nagkaroon ng espasyo sa espasyo. Isang lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw sa gitna nito. Darating na si Commander Truman. Nang maramdaman ang presensya ng lalaki, itinuon ni Irvin at ng 2 pang commander ang kanilang atensyon sa kanya. Agad nilang naramdaman ang pag-angat ng bigat sa kanilang mga balikat nang makita siya. Prinsipe Irvin. Lumapit sa kanila ang lalaking nagmula sa altar. Yumuko siya sa harap ni Irvin. Commander Truman. Kumusta ka? Tinapik ni Irvin ang balikat ng commander. At tumawa ng malakas. Prinsipe Irvin. Ito ang bandila na sumisira sa bangkay. Naglabas si Commander Truman ng isang madilim na pulang bandila at iniabot kay Irvin. Hiniling sa akin ng pinuno na dalhin ito sa iyo. Paliwanag niya. Haha. Ngayong mayroon na tayong bandila na sumisira sa bangkay. Magagawa na natin ang anumang gusto natin sa universo na ito. Isang malakas na kumpiyansa ang bumalot kay Irvin habang hawak niya ang bandila sa kanyang kamay. Prince Irvin. We should solve this problem as soon as possible. Let's go get that princess. Iminungkahi ni Commander Graves. Isang seryosong tingin ang nakaukit sa kanyang mukha. Okay, let's go. Pagsang-ayon ni Irvin. Kaya, dinala niya ang 3 commander sa Celestial Palace. Samantala, lumipad pasulong ang 2 matanda na nakasuot ng itim na damit at kasing laki ng kamao at huminto sa kumpol ng bituin kung saan naroon ang Celestial Palace. Sir, nagtago si Prinsesa Gracie sa maliit na mundong ito. Sabi ng isa sa mga matatanda.
Siya si Elder Orlando ng Divine Sect. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at salakayin ang lugar na ito. Kaagad, ang Heavenly Majestic Pot ay sumugod sa maliit na mundo kung saan matatagpuan ang Celestial Palace. Ang mga matatanda mula sa Divine Sect ay sumunod din. Sa kanilang paglalakbay, isang malawak na dagat ang natano. Nang walang pag-aalinlangan, lumipad sa dagat ang Heavenly Majestic Pot. Gayunpaman, bago ito makapagpatuloy, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang maging magulo ang dagat. Para bang ang buhay ay pumasok sa tubig. At ang enerhiya ay napakataas na ang malaking pulso na ito ay umakyat upang bumuo ng isang matatag na ritmo. Dito at doon, napakalaking alon na may puting bula sa ibabaw ng dagat. Ang isa sa mga nagtataasang alon ay bumagsak sa Heavenly Majestic Pot. Ang Heavenly Majestic Pot ay nagpakawala ng mapanghamong nguso. Sa kabila ng katotohanan na ito ay isang palayok lamang na may katalinuhan. Kahit na ang mga master sa Divine Sect ay kailangang tretuhin ito ng may paggalang dahil ito ay napaka-intimidate at makapangyarihan. Tumapanglo nitong kilos. Hindi niya akalain na magiging panganib ang dagat dito. Bahagyang yumanig ang Heavenly Majestic Pot. At ang mga maliliwanag na ron ay lumabas sa katawan nito at kumalat sa lahat ng direksyon. Tinubukan ng mga ron na ito na supilan ang magulong alon. Nang magkabanggaan sila, kinansela ng puwersa sa pagitan ng dalawang panig ang isa't isa. Ang ilang mga ron ay napawi pa nga dahil sa marahas na pader ng tubig. Ano ang nangyayari? Nagulat. Ang Heavenly Majestic Pot ay alerto. Hindi nito inaasahan na magiging ganito ang ugali ng dagat. May nangyayari sa dagat na ito. Is it? Nalilito. Ang Heavenly Majestic Pot ay pansamantalang umatras sa baybayin upang suriin ang dagat. May biglang bumungad sa akin nang bigla itong nagulat. Pwede ba? Ang palayok ay hinugasan sa pangamba. Ito ba? Ito ba ang dagat ng mga bituin? Hindi pwede. Ang mga alingaw-ngaw ay sinabi na ang dagat ng mga bituin ay nilikha ng Celestial Star Water. Sa makatuwid, ang dagat na ito ay nabuo ng 9 na patak ng Celestial Star Water. Hindi napigilan ng Heavenly Majestic Pot ang pagkagulat nito. Ang Celestial Star Water ay isang bihirang kayamanan sa lahat ng universo. Kahit na ang pinakamakapangyarihang tao sa Immortal World ay gusto ang Celestial Star Water. Tumawa ng nakakatakot ang palayok. Nagpasalamat ito sa mga maswerteng bituin sa pagtuklas sa lugar na ito. Napakaswerteng araw. Hindi ako makapaniwalang may kayamanan na tulad ng Celestial Star Water sa atresadong universo na ito. Kung magagawa kong pinuhin ang 9 na patak ng Celestial Star Water, ganap akong makakabawi at mababawi ang aking tunay na lakas. Ngayon ay parang ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Kinikilig na deklara nito. So ang dagat ay nabuo sa pamamagitan ng 9 na patak ng Celestial Star Water. Biglang nagliwanag ang mga mukha ng matatanda. Agad na nahilamos ang kanilang mga mukha sa labis na pagkamangha. Narinig na nila ang tungkol sa Celestial Star Water. Ngunit hindi nila inaasahan na personal nilang makikita ito. Sige, magsimula na tayo. Tuwang-tuwa. Kumikinang sa tuwa ang Heavenly Majestic Pot. Nanginginig ito at naglabas ng mabigat na kapangyarihan na bomb-alot sa buong lugar sa ibabaw ng dagat. Ang katawan nito ay minsang nabasag sa isang labanan. At ang palayok ay nagtamo ng malubhang pinsala. Ang Celestial Star Water ay ang pambihirang kayamanan. Kung matagumpay nitong mapapadalisay ang 9 na patak ng Celestial Star Water, maaari nitong mabawi ang mga pinsala nito at maibalik ang tunay nitong lakas. Pagkalipas ng ilang segundo, umalangaw-ngaw ang mga alon at bumangga sa mga kapangyarihang inilabas ng Heavenly Majestic Pot. Sa Celestial Palace, ang marka ng espiritual na kaluluwa ni Peterson ay nadama na may mali. Ito ay kawili-wili. Ang isang matalinong palayok ay sinusubukang pinuhin ang aking Celestial Star Water. Sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Napagtanto ni Peterson kung ano ang nangyayari. Kaya ginalaw niya ang kanyang katawan. At sa isang iglap, nasa kabilang panig siya ng dagat ng mga bituin. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Banggit ni Peterson sa palayok. Hindi ko hahayaang pinuhin mo ang 9 na patak ng Celestial Star Water. Nasa kabilang bahagi siya ng dagat.
Binigyan niya sila ng mahigpit na babala na huwag guluhin ang dagat. Pagkatapos, tinuro niya ang kalawakan nito. Habang iminuwestre niya ang kanyang mga kamay. Umalingaw-ngaw ang dagat ng mga bituin. 10,000 malalaking alon ang tumaas sa langit. Humahanggos patungo sa Heavenly Majestic Pot at 2 matatanda sa dalampasigan. Tulungan mo kami, Ginoo. Nang maramdaman ang kapangyarihan ng malalaking alon na iyon. Ang 2 matanda ay natakot hanggang sa mamatay. Nagmamadali silang nagtago sa likod ng Heavenly Majestic Pot. Naunawaan din ni Prinsesa Gracie. Dustin, ang 11 banal na puno. At mga lingkod ni Peterson kung ano ang nangyayari. Habang ginagawa nila iyon, agad silang tumakbo palabas ng Celestial Palace at sumama kay Peterson. Ibig sabihin ikaw ay kabilang panig ng dagat ng mga bituin. Makikita ang Heavenly Majestic Pot na naglalabas ng energy pressure upang labanan ang napakalawak na alon. Sabay titig nito kay Peterson. Ang Daoist Ancestor na may pagdududa sa mga mata. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman na nakita nito si Peterson. Ang Daoist Ancestor. Dati, hindi lamang ito nagtataglay ng napakalaking lakas ngunit mayroon din itong kahanga-hangang memorya. Kahit na nakakita ako ng sino man libo-libong taon na ang nakalilipas. Maaalala ko pa rin siya ngayon. Well, actually you look really familiar. Are you Peterson? The Daoist Ancestor. Feeling ko nagkita na tayo. Please tell me. Sa wakas, ang Heavenly Majestic Pot ay biglang tumigil. Ang nasa loob ay tila may napagtanto at isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw. Kanina, ang Heavenly Majestic Pot ay isang magic treasure ng Sect Supremo mula sa Divine Sect. Minsan na nitong nakita ang fighting spirit at talento ni Peterson. Ang Daoist Ancestor. Mula sa malayo sa panahon ng isang matinding labanan. Iyon ay iniwan ito medyo impressed. Haha. Oo. At ikaw ang magic treasure ni Tommy. Ang Heavenly Majestic Pot. Tama ba? Well, sa oras na iyon alam ko na ang iyong material ay maganda. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mahiwagang kayamanan ay bubuo ng husto at magkakaroon ng katalinuhan at maging ng isang kaluluwa. Tayang naman at nasira ka at bumagsak ang iyong combat effectiveness. Si Peterson, ang Daoist Ancestor, ay direktang inamin ang kanyang pagkakakilanlan at ipinahayag ang kanyang mga saloobin. Ano? Ikaw talaga Peterson? Ang Daoist Ancestor. Nang makita si Peterson, ang Daoist Ancestor, ay tumanggo ang kanyang ulo upang kumpirmahin ito. Ang Heavenly Majestic Pot ay hindi maiwasang matakot. Kinuha ang 2 elder ng Divine Sect. Agad itong umatras ng daan-daang libong milya. Ang lalaki ay talagang Peterson. Ang Daoist Ancestor. Noon, napakalakas niya kaya madali niyang napatay ang lahat ng makapangyarihang tao sa maraming universo nang hindi pinagpapawisan. Hindi lang ang Heavenly Majestic Pot. Maging ang may-ari nito. Ang Sect Supremo ng Divine Sect ay malayong maging katapat ni Peterson. Ang Daoist Ancestor. Huwag kang mag-alala. Isa lang akong tipak ng nasirang kaluluwa ngayon. Mukhang maraming taon kang hindi napino. Tiyak na namatay si Tommy mula sa Divine Sect. Nako, mukhang nagbago na talaga. Napabuntong hininga si Peterson. Ang Daoist Ancestor. Na para bang inaalala niya ang mga lumang araw. Ano? Tommy. Tommy talaga ang tawag sa may-ari ng Heavenly Majestic Pot. Bahagyang natawa si Dustin habang iniisip ang casual na pangalan ng mukhang mahusay na master na iyon. Ngunit malamang na mayroong isang banter mula kay Peterson. Ang Daoist Ancestor. Mismo. Oo naman. Isa ka lang piraso ng nasirang kaluluwa. Nang marinig ang mga salitang binigkas ni Peterson. Ang Daoist Ancestor. Maingat na naramdaman ng Heavenly Majestic Pot ang lahat sa paligid. Sa wakas, nakumpirma nito na ang lalaking nasa harap nito ay talagang isang piraso ng wasak na kaluluwa at hindi kasing kawaila hilakbot na naisip nito. Haha, hindi ko inaasahan na ang makapangyarihang Peterson, ang Daoist Ancestor, ay aabot sa ganoong kahabag-habag na sitwasyon, na may natitira na lamang na bahagi ng nasirang kaluluwa. So, mukhang totoo ang chismis na iyon. Matapos mangyari ang Earth event sa taong iyon.
Nagdulot ka ng kaguluhan sa Immortal World at nahulog kasama ng iba pang makapangyarihang master sa Immortal World. Habang nakikipaglaban ka sa kanila. Sa wakas, nakatakas ka sa Immortal World. Walang nakakaalam ng iyong kinaroroonan. Talagang patay ka na. Biglang humagalpak ng tawa ang Heavenly Majestic Pot. Hindi puno ng takot ang tono nito kundi may isang uri ng saya. You are merely a piece of your soul. Kaya naman, imposibleng maging kasing lakas ka ng dati. Kaya Peterson, kukunin ko itong Celestial Star Water. Ano pa, ibigay mo na sa amin si Prinsesa Gracie. Estranghero lang tayo sa nakaraan. Kaya huwag tayong magkaaway. Kung hindi mahalaga kung gaano kakalakas. Susubukan ko kung gaano karaming kapangyarihan ang natitira sa iyo ngayon. Nagiging agresibo ang Heavenly Majestic Pot sa bawat pagdaan ng sandali. Ang kaluluwa ng Heavenly Majestic Pot ay isinama sa katawan nito sa kabuuan. Habang si Peterson, ang Taoist Ancestor, na nasa harap nito ay isang piraso lamang ng nasirang kaluluwa. Naisip nito na hindi kailangan at walang katotohanan para matakot ito sa kalaban. Ang Earth Event, ang tagapagsalita ay walang anumang intensyon sa isip ng ito ay binanggit. Ngunit ang nakikinig ay mayroon. Nang marinig ang mga salita ng Heavenly Majestic Pot, naramdaman ni Dustin na parang isang bolt mula sa asol ang tumama sa kanya. Hindi niya napigilan ang sarili at nagsimulang manginig sa pagkabalisa. Ang mundo, yun yung tinitirhan ko kanina. Talagang binanggit ng Heavenly Majestic Pot ang mga salitang Earth Event. Nangangahulugan ba iyon na may malaking nangyari sa Earth? Ano kaya ito upang ang isang dakilang master na tulad ni Peterson, ang Taoist Ancestor, ay nasangkot dito? Sa sandaling iyon, samot-saring pagdududa at tanong ang nagsimulang umusbong sa isipan ni Dustin. Gusto niya talagang ituloy at tanungin si Peterson, ang Taoist Ancestor, hinggil sa bagay na iyon. Talaga, ganun ba? Gusto mo ba talagang makita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ko? Well, hayaan mo akong babalaan ka na kung susubukan mo akong sulsulan. Hindi ka mabibigo sa aking kapangyarihan. Peterson, ang Taoist Ancestor, ay hindi napigil ang matawa pagkatapos niyang marinig ang mga salita ng Heavenly Majestic Pot. Kakaiba, medyo relaxed ang itsura niya. Ang ekspresyon sa Peterson. Ang mukha ng Taoist Ancestor ay naguguluhan sa Heavenly Majestic Pot. Isa pang pagdududa ang nagsimulang bumangon sa puso nito. Ngunit nagngangalit ito ng magdesisyon. Okay. Kaya, hayaan mo akong subukan ito. Ang Heavenly Majestic Pot ay naputol sa galit at pagkataranta. Bigla itong nanginig at isang napakalaking halaga ng banal na kapangyarihan ang lumabas sa katawan nito. Nagmamadali itong sumulong, at nagsimulang lampasan ang buong espasyo. Si Peterson, ang Taoist Ancestor, ay ngumiti at itinuro ang langit gamit ang kanyang daliri. Agad na umugang ang dagat ng mga bituin. 10,000 malalaking alon na 10,000 metro ang taas. Sabay-sabay na tumangay at hamarang sa Heavenly Majestic Pot. May mga ron na lumabas mula sa Heavenly Majestic Pot. Parang agos na bumubuho sa bundok. Parang pagsabog ng bulkan, na umaagos patungo sa dagat ng mga bituin. Bang! Takasamaang palad. Ang pagkapata sa pagitan ng dalawang puwersa ay tumagal lamang ng isang iglap. Pagkatapos noon, hindi na napigilan ng Heavenly Majestic Pot ang mga pag-atake at patuloy na umatras. Ang maraming malalakas na alon ay patuloy na tumatama sa palayok. Ito ay ginawang nanginginig ng husto at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa palayok. Nakapagtataka na makitang damyugo ang Heavenly Majestic Pot. Ngunit ang katotohanan ay mayroon itong katalinuhan at naging isang buhay na nilalang. Biglang umungal sa matinding paghihirap ang Heavenly Majestic Pot. Kasabay nito, sa wakas ay napagtanto nito na sa cultivation base na taglay ni Peterson. Ang Taoist Ancestor, madali niya itong masupol kahit na naiwan lamang siya sa isang piraso ng kanyang nasirang kaluluwa. Dahil malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ganap na naiiba ang antas ng kanilang buhay. Bitawan mo ako. Please stop this. Napasigaw sa takot ang Heavenly Majestic Pot. Natakot siya at sinubukang tumakas. Haha.
Binitawan na sana kita kung hindi ka lang naging tanga na lumaban sa akin. Dahil sinimulan mo ito, hindi na ako pwedeng maging mabait sa iyo ngayon. Mas magagawa ko pa, makakahanap ako ng bagong master. Para sa iyo, nakangiting sabi ni Peterson the Taoist ancestor. Takaragatan ng mga bituin. 10-10 milyong malalaking alon ng Hamampas. Pinalot nila ng buo ang Heavenly Majestic Pot. Hinaila nila ito pababa at kinaladkad sa harap ni Peterson. Ang Taoist ancestor. Please let me go. Ayoko ng bagong master. Ang Heavenly Majestic Pot ay natakot hanggang sa mamatay ngunit wala itong magagawa sa sitwasyon. Mayroon na itong independenteng espiritual na kaluluwa. Kaya malinaw na hindi nito gusto ang sinumang Panginoon. Huwag kang masyadong mag-isip. Wala kang karapatan kung tanggapin o hindi. Huwag kang mag-alala. Hahayaan kong dahan-dahan ka ng bagong amo mo. Sigurado ako, unti-unti niyang maibabalik ang lakas mo. Si Peterson, ang Taoist ancestor, ay ngumiti at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang Heavenly Majestic Pot sa kanyang kamay. Ang Heavenly Majestic Pot ay pilit na nakipaglaban. Ang walang katapusang at nakasisilaw na walang kamatayang kapangyarihan ay lumabas sa palayok. Sinusubukang iwaksi ang nakakaakit na enerhiya ng palad ni Peterson. Ang Taoist ancestor, gayunpaman, sa huli, ang palayok ay naging tahimik at tahimik. Sa kamay ni Peterson, ang Taoist ancestor, ang palayok ay ganap na nakakulong at hindi makagalaw dahil sa isang misteryosong puwersa. Ganap na may kontrol sa Heavenly Majestic Pot. Si Peterson, ang Taoist ancestor, ay napatingin sa mga tao sa likod niya. Tila iniisip niya kung sino ang maaaring maging bagong karapat-dapat na master ng Heavenly Majestic Pot. Sir, hayaan mo akong maging bagong master nito. Ang mga mata ng kataas-taasang banal na puno ay nagniningning sa kasakiman. Habang ito ay naging balisa at hindi mapakali na angkinan ang palayok. Lumapit ito at tinawag si Peterson, ang Taoist ancestor, sa isang nakakapuri na tono. Ang iba pang mga banal na puno at natitirang mga miyembro na naroroon, tulad ng Silver Giant, ay sabik din na maging bagong master ng Heavenly Majestic Pot. Well, I don't think so. You are not suitable for this. I think walang mas bagay na magtaglay nito kaysa sa kanya. Isa siyang talentadong binata at may magandang kinabukasan. Sa tingin ko, mas sulit siyang magsanay. Nagsalita si Peterson, ang Taoist ancestor, habang direktang nakatingin kay Dustin. Ang mundo, tila mayroong isang planeta na tinatawag na Earth sa ilang universo doon. I wonder kung ang Earth na binanggit pa lang ng Heavenly Majestic Pot ay kapareho ng dati kong tinitirhan. Gusto ko lang, kahit sa sandaling iyon ay iniisip pa rin ni Dustin ang mga bagay sa Earth. Kaya hindi siya natauhan at hindi niya namalayan ang mga nangyayari sa paligid niya. Sabik na sabik siyang malaman kung ano ang nangyari sa Earth kung saan siya nakatira. Sa isang pitik ng kanyang kamay, itinulak ni Peterson the Taoist ancestor ang Heavenly Majestic Pot patungo kay Dustin. Biglang naisip ni Dustin kung ano ang ibig sabihin ng kilos na iyon. Sir, binibigay mo ba itong kaldero? Tanong niya. Parehong hindi makapaniwala at nasisiyahan. Ang palayok ay hindi katulad ng ibang mahiwagang kayamanan. Ito ay naging matalino pagkatapos ng mga taon ng pagpipino at paglilinang. At ngayon ito ay nagtataglay ng sarili nitong kaluluwa at sa gayon ay nagkaroon ng walang katapusang kapangyarihan. Alam ni Dustin kung gaano ito kahalaga. Tama iyan. Tutulungan pa kitang ayusin ito. Sabi ni Peterson na may mahinang ngiti. No way. You old bastard. Ang lalaking ito ay mayroon ng toneladang kayamanan. Hayaan ang ibang tao na magpaswerte. Minsan lang. Tutol ako. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagreklamo. Sa oras na iyon, ang dagat ng mga bituin ay tumahimik na. Maging ang dalawang elder ng Divine Sect ay matagal nang nawala. Na tumakas sa takot. Isang boses ang bumungad. Binabalaan kita, bata. Huwag kang maglakas loob na maging Panginoon ko. Mapapatay ko lang ang isang mahihinang tulad mo. Kasama ang iyong espiritual na kaluluwa.
Ang palayok ay nabalisa na ngayon matapos mapagtanto na sinadya ni Peterson na makahanap ng bagong master para dito. Matagal nang namatay ang matandang amo nito. Tinamasa nito ang kalayaan nitong mga taon ng labis na ngayon ay nag-aatubili na bumalik sa isang buhay ng pagkaalipin. Mataas din ang tingin nito sa sarili dahil iba ito sa ibang kayamanan. Nagalit ito sa ideyang pagsilbihan ang batang ito na nasa antas lamang ng ninuno ng sekta. Paanong ang gayong mahina ay may-ari ng isang pambihirang mahiwagang kayamanan na tulad nito? Hindi napigilan ni Dustin. Kung kayang kontrolin ka ng ganyang kalokohang lalaki noon. Bakit hindi ko kaya? Knife niya pabalik sa Heavenly Majestic Pot. Handa ka bang pinuhin ito? Bagaman. Nakangiting tanong ni Peterson kay Dustin. Talaga, Ginoo. Isang determinadong tango ang tugon ni Dustin. Natuluyang binaliwala ang mga banta ng palayok. Well, kung gayon, magsimula na tayo, sabi ni Peterson. Seryoso ako, anak. Wala kang lakas para dalisayan ako. Huwag mo akong kontrolin. Giit ng palayok, matapos itong patuloy na hindi pinansin. Tinubukan ng palayok na baguhin ang taktika nito. Hoy, boy, this isn't worth it. Napakaraming magagandang bagay sa mundo. Biniyayaan ka pa rin ng kabataan. Bakit hindi pahalagahan ang buhay at hayaan na lang ito? Ang palayok ay talagang nag-aalala ngayon. Gaano man ito nagbanta, nakipag-ayos, o nagsumamo. Hindi ito pinansin ni Peterson at Dustin. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Kinuha ni Peterson ang kaluluwa ng palayok at sinuspinde ito sa hangin. Bitawan ang iyong espiritual na puno. Itinuro ni Peterson si Dustin. Nakakita na siya ng isang espiritual na puno sa soul ni Dustin noon. Kaya naman kumbinsido siya kay Dustin kung ano ang kailangan para mapino ang palayok. Agad na binitawan ni Dustin ang espiritual na puno. Ang espiritual na puno ay daan-daang libong metro na ngayon ang taas. Na sumasaklaw mula sa lupa hanggang sa langit. Tapat nubay ni Peterson. Iniunat ng espiritual na puno ang mga sanga nito. Hinawakan ng palayok at kinaladkad ito. Ang palayok ay pilit na nagpupumiglas. Ngunit ang enerhiya nito ay natakpan na ni Peterson. Imposibleng makatakas ito, sa pagsisimula ng proseso ng pagdadalisay. Ang espiritual na kaluluwa ni Dustin ay nasugatan ng maraming beses dahil sa matigas na pagtutol ng palayok. Kahit ilang beses, halos sumabog at nakakalat ang kanyang espiritual na kaluluwa. Ngunit sa tuwing nagiging masyadong kritikal ang sitwasyon, lalapit si Peterson at tutulungan si Dustin sa mga paghihirap. Pinuprotektahan din ng espiritual na puno ang espiritual na kaluluwa ni Dustin. Sa kabila ng panganib, ligtas siya at maayos sa buong lugar. Humigit kumulang 1 oras bago matagumpay na natapos ni Dustin ang pagpino sa palayok. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Ang palayok ay nahulog sa kanyang kamay. Ang katawan at kaluluwa ay pinagsama muli. May kapangyarihan na si Dustin na kontrolin ang kaldero gamit ang kanyang isip. Namangha si Dustin sa pagdagsa ng kapangyarihan mula sa kaldero. Hindi niya maiwasang mamangha dito kahit siya na ang may-ari nito. You brat! How can you be so cruel? Ang palayok ay labis na naagrabyado kung kaya't isang nakakunot noong matandang mukha ang lumabas sa ibabaw nito. Natila may iyak na. Dapat simulan mo akong tawaging master. Babala ni Dustin. Binigyan ng nagbabantang tingin ang palayok. Ngayong kontrolado na niya ang mismong kaluluwa ng palayok. Ang buhay o kamatayan nito ay ganap na sa kanyang mga kamay. Siyempre, alam din ito ng palayok. Gaano man ito kahalaga, ito pa rin. Sa huli, isang mahiwagang kayamanan. Ganap na napapailalim sa kontrol sa sandaling pino. Gayunpaman, ang pag-alam nito ay hindi tumigil sa pagrereklamo. I can't believe na napadpad ako dito. Leader of the Divine Sect. Ako ang sinumpaang kaaway mo. Patuloy na sigaw ng palayok. Manahimik ka, utos ni Dustin. Gamit ang isip niya, nang makita ang ekspresyon ng kaldero. Pareho siyang nairita at naaliw. Biglang naramdaman ng palayok na parang umiikot ang langit at lupa. Nawalan ito ng balanse at halos matamba sa lupa. Sige, suko na ako. Pwede ka nang tumigil. Little Master, kailangang pumayag ang palayok.
Alam na alam nito na ito ay ganap na nasa awa ng iba. Kahit kailan ay hindi niya aaminin iyon ng malakas. Cheer up, hanggat nananatili kang tapat sa akin. Pangako gagawa ako ng paraan para maibalik ang buong katawan at lakas mo. At palagi kong tinutupad ang aking mga pangako. Tinabi ni Dustin sa palayok. Napangisi ang palayok. Sa tingin mo kaya mo. With your puny ability. Ang palayok ay nanatiling may pag-aalinlangan sa bago nitong amo. Well, kung hindi ka naniniwala sa kanya, maniwala ka sa akin. Nasa akin na ang lahat ng mga materyales na kailangan para ayusin ang iyong katawan. Ngunit hindi ko sila ibibigay sa iyo ngayon. Ibibigay ko silang lahat sa brat na ito kapag nagawa na niyang ayusin mag-isa. Kung handa pa ba siyang tumulong sa pag-aayos sa iyo noon? Nasa kanya na iyon. Ipinaalam ni Peterson ang palayok. Nakangiti. Ano ba talaga? Nasa iyo ang mga materyales. Ang palayok ay hindi maiwasang magulat at umaasa. Of course. Don't tell me that you think that I, the Taoist ancestor, lack any treasures from heaven and earth. Tagot ni Peterson na kumikislap ang mga mata. Siyempre hindi. Fine. Kung matutulungan talaga ako ng brat na ito na ayusin ang katawan ko at maibalik ang lakas ko. Kukunin ko na siyang Panginoon. Bigkas ng palayok. Sa loob ng maraming siglo at siglo. Pinangarap nitong maibalik ang kanyang katawan. Ngunit ngayon, sa wakas ay nagkaroon na ito ng pagkakataon. Dahil sa pag-iisip ay nabawasan ang sama ng loob ng palayok kay Dustin. Nilingan ni Peterson si Dustin. Wala akong duda na ikaw ang mamamahala sa pagpapanatili ng kapayapaan ng universo sa hinaharap. Brat, tinabi sa kanya ni Peterson na may mahinang ngiti. Hindi makapaniwalang sambit ni Dustin. Ako, in charge. Hindi ko kayang talunin ang isang tunay na immortal. Ginoo. At ngayon ay pareho na ang underworld at ang divine sect na mayroon sila. Malamang na ipapadala sila para patayin ako sa hinaharap. Natatakot ako na baka hindi ko maabot ang iyong mga inaasahan. O kahit mabuhay lang. Napaungol si Dustin. Kailangang tumawa ni Peterson sa pagkalito ni Dustin. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang gumawa ng mabilis na pag-unlad. Panatag niyang sabi. Anak, mataas ang tingin sa iyo ng matandang bastard na ito at gusto kang sanayin. Hinihiling ka niya na maging alagad niya. Dapat mo siyang tawaging master ngayon. Itinuro ni Sherman. Tama ang pagbabasa ng isip ni Peterson. Damn, you brat. Ang swerte mo. Nakikita ng matandang bastard ang potensyal mo. Ang kataas-taasang banal na puno ay tumunog. Umanga. Noong si Peterson ang Taoist ancestor ay nasa kanyang kalakasan. Nagkaroon ng hindi mabilang na mga natatanging tao mula sa iba't ibang mga dakilang universo na nagmamakaawa na maging kanyang mga alagad. Ngayon, keto siya. Talagang nagkukusa na mag-alok na maging Panginoon ni Dustin. Napakumbaba si Dustin nang hindi masabi. Guru, karangalan ko na maging alagad mo. Deklare niya. Humuyo ko bilang pasasalamat. Alam niyang ang pagiging alagad ng gayong makapangyarihang tao ay magpapatunay ng malaking kalamangan sa kanya. Bueno, kung gayon, malugod kitang tinatanggap bilang aking disipulo. Tumugon si Peterson. Tumango ng matamlay. At bilang welcome gift ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo itong 9 na patak ng Celestial Star Water. Tutulungan kitang isama ang 9 na patak ng Celestial Star Water sa iyong mysterious magnetic mountain. Papayagan ka nitong pumatay ng mga tunay na immortal ng madali. Tulad ng pagbaril ng isda sa isang bar aisles. Bukod dito, madaling talunin ng Heavenly Majestic Pot ang mga tunay na immortal. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pagiging mababa sa kanila. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Peterson. Ang mahiwagang magnetic mountain sa katawan ni Dustin ay lumipad at bumagsak sa kanyang palad. Handa nang isama sa Celestial Star Water. Salamat sa iyo, Master. Tuwang-tuwa si Dustin. Sa sandaling ito, si Irvin, na sinamahan ng 3 sa kanyang mga commander mula sa underworld, ay tumalon sa maliit na mundo kung saan matatagpuan ang Celestial Palace. Pagdating sa baybayin ng dagat ng mga bituin. Nandito na ang mga taga-underworld. Tumawa si Peterson.
Gusto mo bang subukan ang iyong bagong magic treasure? Eto na ang pagkakataon mo. Inimok ni Peterson si Dustin. Gawin natin. Tagot ni Dustin na may sabik na tango. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ipinadala ni Peterson si Dustin sa tapat ng dagat ng mga bituin. Kaka-rating lang ni Irvin at ng tatlong commander sa dalampasigan. Ngunit si Dustin ay nagpakita sa harap nila bago sila tumawid sa dagat. Ito ay si Dustin mula sa Immortal End World. Nakilala agad ni Commander Graves at Commander Waldo si Dustin. Kaya ikaw ang kasumpa-sumpa, Dustin. Hindi ako makapaniwala na ikaw mismo ang lumapit sa akin. Nakangising sabi ni Irvin. Tinenyasan niya ang kanyang mga commander. Gusto ko ang dugo niya. Kunin mo siya. Napagkamalan niya na si Dustin ay isang inapo ng isang Diyos at naisip niya na ang dugo ni Dustin ay lubos na magpapalakas ng kanyang lakas. Nice and easy now, boy. Tahimik ka lang sumuko. Nakangising sabi ni Commander Graves. Siya ay isang tunay na immortal habang si Dustin ay nasa antas lamang ng ninuno ng sekta. Tiwala siya sa isang madaling tagumpay. Nang hindi sumagot si Dustin, itinaas ni Commander Graves ang kanyang kamay. Naghahanda sa paghampas. Napakalaki ng kamay na tila kayang hawakan ang anumang bagay sa mundo. Hinarap nito ngayon si Dustin sa sobrang bilis. Ang mga master sa Genuine Immortal Realm ay may malalim na pag-unawa sa mga batas ng kalikasan. Ang bawat galaw nila ay naglalaman ng matinding kapangyarihan. Ngunit bago pa man mahawakan ng kamay si Dustin, isang sirang palayok ang bumungad na hamarang sa daan. Mga bastardo ng impyerno. Kunin mo rito ang iyong mga asno at yumuko ka sa akin. Tigaw ng Heavenly Majestic Pot. Pinipino lang ito ni Dustin ng labag sa kalooban nito kaya masama pa rin ang loob nito. Natutuwa itong ilabas ang galit sa mga tao sa Underworld. Pagkatapos ay naglabas ito ng malaking kapangyarihan, na nagpasabog sa kamay ni Commander Graves sa mga piraso. Nagkalat ang dugo at buto kung saan-saan. Si Commander Graves mismo ay marahas na itinapon pabalik. Umuubo ng dugo. What the hell? Saan galing yan? Napanganga sina Irvin, Commander Waldo, Commander Truman at Commander Graves sa Heavenly Majestic Pot sa gulat. Hindi nila naisip na may makakasakit sa isang tunay na immortal sa isang welga lang. Parehong nagulat at natuwa si Dustin sa resulta. Tulad ng sinabi ni Master Peterson. Ang Heavenly Majestic Pot ay kayang talunin ang mga tunay na immortal ng walang kahirap-hirap. Ito ay hindi isang pagkabigo. Naisip niya, na nakangiti sa sarili. Well, anong tinitingin-tingin yung lahat? Sabi ko sa inyong apat pumunta kayo dito at lumuhad sa harapan ko. Pumunta ka rito habang magpapasya ako kung paano ka parusahan. Patuloy na sigaw ng Heavenly Majestic Pot. Nagsisimula ng gumaan ang pakiramdam ngayon na mayroon itong mga punching bag. 1/3. Mag-ingat ka. Ang mahiwagang kayamanan na ito ay may sariling kaluluwa at sariling kamalayan. Huwag mong maliitin. Babala ni Irvin sa mga kasama bago umatras. Inilipat niya ang kanyang sarili ng palayo. Hindi humihinto hanggang sa siya ay daan-daang libong milya ang layo mula sa kanyang pinanggalingan. Marami na siyang nabasang mga lumang libro sa Underworld mula pagkabata. Nakilala niya kung ano ang palayok. Ang kanyang tatlong commander ay nakadama rin ng panganib at umatras sa mas ligtas na distansya. Ang palayok ay naglabas ng labis na kapangyarihan kaya sila ay nanginig. Damn it! Saan ka ba pupunta? Umungal ang Heavenly Majestic Pot. Ito ay maikli ang ulo at makulit. Sa susunod na ilang sandali, nagsimula itong bumaril ng nakakasilaw na liwanag na sinag. Nangangati para sa isang target. Si Irvin ay lalong nairita at unti-unting nababawasan ang pananakot sa nararamdaman nitong magic treasure. Siya ay may mataas na katayuan at nakilala ang maraming mga master sa Underworld. Gaano man sila kalakas, palagi nilang tinatrato siya ng may lubos na paggalang. Ang saloobin ng Heavenly Majestic Pot ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Never pa siyang nainsulto ng ganito. Kumukulo sa galit. Inilabas ni Irvin ang bandila na sumisira sa bangkay. Sa sandaling ilabas ang watawat. Ang langit ay yumanig ng malakas. Lumaki ng lumaki ang watawat hanggang sa natakpan nito ang langit. Naglalabas ng miasma ng bangkay na napakalakas na nakikita ng mata.
Ang malalakas na tunog ay umalangaw-ngaw sa hangin. Kaya tila mabibiyak ang lugar. Bagamat ang bandila na sumisira sa bangkay ay hindi isa sa mga nangungunang magic treasure sa Underworld. Ito ay sapat na bihira at nagawang wakasan ang mga tunay na immortal ng walang anumang kahirapan. Inilunsad ni Irvin ang napakalaking itim na bandila. Umaway ito sa hangin habang lumilipad patungo sa Heavenly Majestic Pot. Ang palayok ay hindi napahanga. Ginagamit mo ako ng mga mababang antas na kayamanan. Nakakatawa. Pumirit ang Heavenly Majestic Pot. Tumugod ito pasulong habang umiikot. Nagpapakawala at naglalabas ng napakalaking enerhiya. Nataman ng puwersa ng Heavenly Majestic Pot. Ang ikatlong bahagi ng watawat na sumisira sa bangkay ay nawala sa pinong pulbos. Iligtas mo, Prinsipe Irvin. Tumakbo ka, tigaw ni Commander Graves. Dahil sa takot sa kanilang nasaksihan. Siya at ang dalawa pang commander ng Underworld ay nagsimulang tumakas. Alam nilang lahat ang kapangyarihan ng bandila na sumisira sa bangkay. Ngunit ang palayok na ito ay halos maalis ito sa isang hit. Takot na takot sila sa maaaring gawin sa kanila ng misteryosong palayok. Naisip ng tatlong commander na wala silang pagkakataon laban dito. Ang parehong pag-iisip ay nagmulat lamang kay Irvin. Nawala ang kanyang pangahas at tumalikod. Nagpas siyang tumakas, walang takas para sa iyo. Idineklara ng Heavenly Majestic Pot bago sila hinabol. Sa isang kisap mata, naabutan na nito si Commander Truman. Isang hampas lang ang inabot ng palayok para matapos siya. Tinawi siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Siya ang nagdala ng bandila na sumisira sa bangkay mula sa Underworld. Sa pag-aakalang masisiguro nito ang kanilang kaligtasan. Siya ay nakamamatay na nagkamali. Pagkatapos ay sinundan ng Heavenly Majestic Pot ang susunod nitong target si Commander Waldo. Prinsipe Irvin, tulungan mo ako. Napasigaw si Commander Waldo sa takot. Napakabilis ng Heavenly Majestic Pot kaya hindi pa siya nakasigaw para humingi ng tulong ay nasa takong na niya ito. Bastos ka, tigaw niya. Dahil doon, si Commander Waldo ay naging isang hayop na kumakain ng bangkay. Ang halimaw ay naglabas ng napakalaking corpse miasma. Sinusubukang hadlangan ang pag-atake ng Heavenly Majestic Pot. Gayunpaman, ang mga pagsisikap nito ay walang kabuluhan. Hinampes ng Heavenly Majestic Pot ang halimaw. Nahinaipan ang nilalang sa mga piraso. Ang kaluluwa nito ay lumabas mula sa ambon ng dugo. Ngunit bago ito makatakas, lumitaw ang mukha ng isang matandang lalaki sa Heavenly Majestic Pot. Ibinuka ang mga panga nito. At nilamon ang kaluluwa. Walang makakaalis dito ng buhay. Tumilaok ang Heavenly Majestic Pot. Nakangiting baliw. Patuloy nitong hinahabol ang mga natitirang target sina Irvin at Commander Graves. Napailing si Dustin nang mapanood lamang niya ang dalawang tunay na immortal na namatay. Ang Heavenly Majestic Pot ay mas makapangyarihan kaysa sa naisip ko. Maswerte ako sa pagiging amo nito. Naisip niya. Dahil sa gulat, tumakbo si Irvin sa abot ng kanyang makakaya. Sa kanyang pagtakas, inihagis niya ang natitira sa bandila na sumisira sa bangkay sa Heavenly Majestic Pot. Walang magawa ang watawat sa hangin. Bago ito bumangga ng husto sa Heavenly Majestic Pot. Ang mga malulutong na tunog ay nagmula sa bandila habang may mga bitek sa ibabaw nito. Sa susunod na sandali, nabasag ito sa mga piraso tulad ng porselana. Mga strap ng tela na lumulutang sa hangin. Habang nangyayari ito, ibinuka ni Irvin ang kanyang bibig. Nagpakawala ng isang thumb-size na itim na bangka sa hangin. Lumaki ng lumaki ang bangka sa hangin hanggang sa naging ilang metro ang haba. Siya at si Commander Graves ay mabilis na tumalon. Bahagyang nanginig ang bangka bago bumaril at nawala sa kawalan. Sa panunood ng eksena, naramdaman ni Dustin na ang bangka ay nakapaglakbay sa kalawakan. Pinalakas ng mga mahiwagang hanay na nauugnay sa espasyo at oras. Dahil si Irvin ay royalty sa Underworld. Normal lang para sa kanya na magkaroon ng mahahalagang sikretong sandata na makakatulong sa kanya na makatakas sa mga kritikal na sandali. Hula ni Dustin. Damn it, ang bilis naman ng mga bastos na yan. Ang Heavenly Majestic Pot ay nagreklamo. Medyo nabigo sa pagkawala ng ilang biktima nito. Iyon ay kahanga-hanga. Ikaw ay tunay na kamangha-manghang. Tumawag si Dustin.
Nagbubante ng papuri sa Heavenly Majestic Pot. Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Nakikita mo kung gaano ka kaswert ngayon. Ikaw brat, fuck. Hindi pa rin ako makapaniwala na kailangan kitang tawaging Panginoon. Sabi ng Heavenly Majestic Pot na nakapout. Isang ngiti lang ang naisagot ni Dustin. Naisip niya na balang araw ay magiging kasing lakas siya ng Heavenly Majestic Pot o mas mabuti pa. Basta't nagsusumikap siya sa kanyang pagsasanay. Noon lang, biglang nakatanggap ng mensahe si Dustin sa Soul Sea niya. Ito ay mula kay Kevin ng Immortal End World. Iniulat nito na ang mga tropa ng Divine Sect ay umaatake sa kanilang mundo. Bumagsak ang mukha ni Dustin sa balita. Ang Immortal End World ay tahanan ni Dustin. At doon nanirahan ang lahat ng taong pinapahalagahan niya. Kung ang mundong ito ay mawawasak, ang Dustin ay mawawala sa kanyang isip ay isang maliit na pahayag. Agad na pinuna ni Dustin si Peterson sa kung ano ang nangyari sa Immortal End World sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Hindi siya nag-iwan ng anumang detalye. Go deal with your own business. Dahil napino mo na ang Heavenly Majestic Pot, walang sino man sa universo na ito ang maaaring hamanin o maging banta sa iyo. Magtatagal para maisama ko ang 9 na patak ng Celestial Star Water sa Mysterious Magnetic Mountain. Sagot ni Peterson. Inactivate ni Dustin ang Omnipotent Lightness. At agad na umalis sa maliit na mundo kung saan matatagpuan ang Celestial Palace. Wow! Nagpakita lang ba siya ng Omnipotent Lightness? Napakagandang binata. Malaki ang pagtataka ni Peterson habang pinagmamasdan niya ang mga galaw ni Dustin. May bulong-bulungan na ang Omnipotent Lightness ay ang lihim na kasanayang pag-aari ng pinakamakapangyarihang maalamat na puwersa sa universo. At tanging ang mga pangunahing disipulo nito ang may access dito. Kahit si Peterson ay hindi nang ahas na gulo sa malakas na puwersang iyon. Sa kanyang pagtataka, ginawa ni Dustin ang lihim na kasanayang iyon sa kanyang harapan. Ang batang ito ay malamang na nagkaroon ng ilang kamangha-manghang pakikipagsapalaran. Bulong ni Peterson. Paggising niya, matagal na sana ang mga avatar niya. Buhay pa ba ang matanda na naglibot? Ang makapangyarihang puwersang itinatag niya ay matagal nang nawala. Ang tagal ko na itong hindi nakikita o naririnig. Hindi ako makapaniwala na natutunan ng brat na ito ang Omnipotent Lightness mula sa puwersang iyon. Pinag-isipan ni Peterson si Dustin sa tulong ng kanyang espiritual na kahulugan. Salamat sa Omnipotent Lightness, maaaring tumawid si Dustin ng daan-daang libong milya sa isang hakbang lamang. Kahit na sa mga elite na pamantayan. Ito ay hindi kapani-pani walang mabilis. Samantala, ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay nagtungo sa Immortal End World kasama ang mahigit 100 master sa antas ng mga ninuno ng sekta. Hindi rin siya nagpapigil at nagdala ng malaking hukbo. Hindi nagtagal. Nasa labas na sila ng Immortal End World. Lumulutang sa nakapalibot na kalawakan. Walang kaluluwa mula sa Immortal End World kahit saan malapit sa kanila. Inutusan ni Kevin ang lahat ng mga sundalo na bumalik sa mundo dahil alam niya kung gaano kalakas ang kanilang mga kaaway. Kung patuloy silang mananatili sa kinaroroonan nila, tila ay tiyak na mamamatay. At para sa wala, ayaw ni Kevin na makita iyon. Sir, nandoon na ang Immortal End World. Ito ay protektado ng isang malakas na kalasag na napakahirap masira. Mayroong 2 paraan upang makapasok sa mundong ito. Ang isa ay ang paggamit ng espesyal na altar ng transmission sa loob ng mundong ito. At ang isa ay ang gamitin ang lahat sa kapangyarihan na mayroon tayo at ay disable ang kalasag. Isang master sa antas ng ninuno ng sekta ang nagpayo sa lalaking naka-purple. Ang mga miyembro ng sangay ng Divine Sect sa universo na ito ay mababa at bihirang magpakita sa publiko. Sa kabila noon, alam nila ang lahat ng nangyari sa labas ng kanilang kuta. Napakakaunting mga lihim ang maaaring itago mula sa kanila. Nang walang sino mang nakakaalam, nagawa na nila ang kanilang mga pagsisiyasat sa Immortal End World. Don't worry, nakapaghanda na ako, sabi nung lalaking naka-purple with a confident smile. Inabot niya ang kanyang kamay. At lumitaw ang isang pilak na karayom, na lumulutang sa kanyang palad. Ang array-breaking needle na ito, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito.
ay espesyal na ginagamit upang masira ang mga array. Pinag-aralan ko ang kalasag na nakapalibot sa Immortal End World. Itinayo ito ng ilang mga tunay na immortal. Ngunit ang array breaking needle ay maaaring lumampas sa hadlang na ito at masira ito. Sabi ng lalaking nakasuot ng purple na damit sa isang confident na tono. I see. Iniram mo ang array breaking needle kay Elder Klein. Ang master sa tabi ng lalaking naka-purple beamed. Si Elder Klein ay isang kilalang nakatatanda at nagtamasa ng maraming prestihiyo sa Divine Sect. Siya ay isang dalubhasa sa arrays. At ang array breaking needle ay isa sa kanyang mga espesyal na gawa. Inihagis ng lalaking naka-purple ang array breaking needle sa ere. Ilang talampakan pa lang ang taas nito nang lumaki ito habang umiikot sa hangin. Sa isang kisap mata, ito ay naging maraming milya ang haba. Ang mga alon ng misteryosong pagbabago-bago ng enerhiya ay lumabas mula sa napakalaking pilak na karayom. Itinuro ng lalaking naka-purple ang Immortal End World. At ang karayom ay sumugod patungo sa simboryo na nagpoprotekta rito. Nabangga ang karayom sa simboryo at nagkaroon ng maliit na pagsabog dahil sa impact. Gayunpaman, ang simboryo ay nanatiling buo. Sumenyas ng kamay ang lalaking naka-purple at inatake ulit ito ng karayom. Matapos matamaan ng maraming beses, nagsimulang umalog ng husto ang simboryo. Napakalaki ng impact kaya nabasag ang lupa sa Immortal End World. Nagsimulang gumuho at gumuho ang mga bundok, habang pabaliktad ang daloy ng mga ilog. Ang array breaking needle ay gumagana ng maayos, kung magpapatuloy ito sa pag-atake sa simboryo. Sa isang punto, ang simboryo ay tiyak na bibigay at mahuhulog. Maya-maya lang ay sumulpot si Kevin sa harapan nila. Nakasuot siya ng tawist's robe at sombrero na may hawak na fly whisk. Sino ka? How dare you disturb the peace of our world? Matigas niyang sigaw. Lumipad ang fly whisk mula sa kanyang kamay at sinundan ang array breaking needle. Lumikha ng shockwave ang banggaan ng dalawang sandata. Dahilan para gumuho at sumabog ang espasyo. Napakaraming pagsabog na nagpapaliwanag sa dilim ng kalawakan. Kayong mga assholes at bullies ng Divine Sect. Sa tingin mo kaya mo lang magpakita dito at sirain ang mundo natin. Sa tingin mo uupo lang kami at walang gagawin. Minamaliit mo kami. Lumapit ka at salubungin ang kapahamakan mo. Mahigit sa 200 master sa antas ng mga ninuno ng sekta ang nagpakita. Kasama ang 8 Stone Saints. Ang 8 sa kanila ay nasa harap ng iba pang mga master, na may mabangis na tingin sa kanilang mga mukha. Karamihan sa mga master ay miyembro ng Immortal End Alliance, at ang ilan ay nagmula sa Universal Allied Army. Pumunta sila rito para tulungan ang mga nilalang ng Immortal End World laban sa kanilang mga mananakop. Ang mga tropa ng Underworld ay hindi nagpakita. Sa makatuwid, hindi rin nag-abala ang Universal Allied Army na kumilos. Dahil dito, walang naganap na labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Hindi magkakaroon ng malaking kaganapan sa universo. Alam na ang Divine Sect ay nagpadala ng mga tropa upang salakayin ang Immortal End World. Ilang mga masters ng antas ng mga ninuno ng sekta mula sa Universal Allied Army ay tumulong sa mundong ito para sa kapakanan ni Dustin. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang mahusay na hukbo. Ang mga sundalo ay armado ng makapal na baluti, na may hawak na mga sibat sa kanilang mga kamay. Ang bilang ng mga tropa ay higit sa 10 milyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng nakamamatay na kalooban. At tila hindi sila natatakot sa kamatayan. Ito ay ang hukbo ng Immortal End Alliance. Inutusan ni Kevin ang hukbong ito na bumalik sa Immortal End World. Hindi dahil natatakot siya sa kanilang mga kaaway. Tinadya niyang isuot ang Daoist robe na nakatago sa isang lihim na lokasyon bago pamunuan ang hukbo ng Immortal End Alliance upang labanan ang mga tropa ng Divine Sect. Ang mga tropa ng Immortal End Alliance at ang mga miyembro ng Divine Sect ay lumutang sa tapat ng isa't isa mula sa malayo. Matapos mabangga ng ilang beses ang fly whisk ni Kevin, ang array breaking needle ay lumipad pabalik at lumutang sa itaas ng lalaking naka-purple ng Divine Sect at tumayo. Hindi ko inaasahan na ang isang mahinang mundo tulad ng Immortal End World ay maaaring bumuo ng ganito. Isa ito sa pinakamalaking himala sa universo na ito.
Sabi ng lalaking naka-purple habang nakatingin sa pag-alon sa gitna ng mga tropa ng Immortal and Alliance na nasa mataas na espiritu. Nagsasabi siya ng totoo. Ang Immortal End World dati ay isa sa pinakamahina at hindi gaanong maunlad na mundo sa universo na ito. Ang mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay dating nang aapi at hindi gumagalang sa mga nilalang mula sa Immortal End World. Laking gulat ng lahat. Ngayon, ang Immortal End World ay naging pinakamakapangyarihang sibilisasyon sa universo na ito. Ang mga buhay na nilalang mula sa ibang mga mundo sa sansinukob na ito ay nahirapang paniwalaan. Kahit na ang mundo mo ngayon ay 10 beses na mas malakas kaysa dati. Magiging mahina pa rin itong puwersa para sa amin. Pang-osar na sabi ng lalaking naka-purple. Kukunin ko itong Daoist robe. Bumaba ang mga mata niya sa Daoist robe ni Kevin at mukhang excited. Napakahalaga ng damit na ito dahil ginawa mismo ni Peterson ang Daoist Ancestor. Masyado ka nang nag-iisip. Itong robe na taang magpapapatay sa'yo. Sabi ni Kevin sa dominanteng paraan habang nababalot siya ng kapangyarihan ng pananampalataya. Itinutok niya ang kanyang fly whisk sa lalaking naka-purple ng Divine Sect. Bumaba mula sa langit ang mga agos ng puting kapangyarihan ng pananampalataya at pinaulanan ng Daoist robe ni Kevin. Humph! You are being delusional. You are merely at the Immortal King realm and I can snuff the breath out of you in a heartbeat. Don't think na wala akong magagawa sa'yo dahil lang sa pagsuot mo ng Daoist robe na iyon. Sabi ng lalaking naka-purple sa malamig at mapanghamak na tono. Na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Walang kahit anong lumabas sa bibig ni Kevin ang makakapag-intimidate sa kanya. Nasaksihan niya kung gaano kalakas ang Daoist robe noong huling pagkakataon sa Celestial Palace. At niyanig siya nito hanggang sa kanyang kaibuturan. Ngunit ang mga bagay ay iba na ngayon. Nasa kanya ang Array-Breaking Needle. Ang Array-Breaking Needle ay hindi lamang makakasira ng mga arrays ngunit isa rin itong makapangyarihan at mabigat na sandata. Kumpiyansa siya na madali niyang matatalo si Kevin basta nasa kamay niya ang Array-Breaking Needle. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa kanyang kalaban. Gawin natin ito. Magpaalam sa bawat kaluluwa ng Immortal and Alliance. Tapusin silang lahat. Ikinaway ng lalaking naka-purple ang kanyang kamay habang sumisigaw na may walang awa na ekspresyon sa kanyang mukha. Mahigit 100 master sa antas ng mga ninuno ng sekta sa likod niya ang sumugod sa kanilang mga kaaway. Ang mga tropa ng Divine Sect naman ay tumakbo ng malapit sa likuran nila. Fuck! Lahat sila ay mapupunta sa impyerno. Ipakita sa mga bastard na ito na hindi tayo duwag. Tip-in natin ang kanilang mga asno. Tigaw din ng isa sa 8 Stone Saints sa kanyang mga tropa. Siya at ang iba pang miyembro ng 8 Stone Saints ay unang kumilos habang sila ay sumugod sa mga umaatake. Ang 8 Stone Saints ay ang mga pinuno ng Immortal and Alliance. Sila ay maalamat at halos lahat ng nilalang sa universo ay narinig ang tungkol sa kanila. Taiyak ng labanan na umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Ang iba pang miyembro ng Immortal and Alliance ay umanib sa mga tropa ng Divine Sect. Hindi nagtagal ang magkabilang panig ay sumugod sa isa't isa at nagsanib sa iisang patayan. Sa sumunod na pagdaloy ng dugo, nagsalubong ang mga espada, tibat at lahat ng uri ng sandata sa iba pang sandata. Ang mga katawan at mga piraso ng laman ay lumilipad kung saan-saan at ang dugo ay tumalsik at damanak sa buong lugar. Mayroong higit sa 400 mga master sa antas ng mga ninuno ng sekta at 200 milyong sundalo na nakikibahagi sa kung ano talaga ang isang epikong digmaan. Biglang sumugod kay Kevin ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Ang Array-Breaking Needle, na lumulutang sa kanyang ulo, ay nagpakawala ng nakakatakot na enerhiya na dumating kay Kevin. Ngayon ang araw na matugunan mo ang iyong kamatayan. Ikaw na mahina. Ang lalaking naka-purple ay nagsagawa ng isang uri ng lihim na galaw ng kamao. Habang iniunat niya ang kanyang kamay. Isang kamao na gawa sa purong enerhiya ang lumitaw at lumipad kay Kevin. Ang kamao ay kasing laki ng bundok na naglabas ng walang katapusang kapangyarihan. Ang lalaking naka-purple ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Mas malakas pa siya kaysa sa mga nangungunang master sa universo tulad ng pinuno ng Heavenly Palace at ang pinuno ng Yaksha Palace.
Huwag mong purihin ang iyong sarili. Putol ni Kevin. Hindi nagpakita ng takot. Siya ay sumulong. At habang winawagayway niya ang kanyang fly whisk, isang puting dragon ang lumitaw at umungal sa kalangitan na may maalab na nakamamatay na tingin sa mga mata nito. Ang mga lumang puting ron ay lumabas mula sa kanyang daos na damit at naglabas ng mga nakakasilaw na ilaw. Sa isang iglap, ang buong espasyo kung saan sila nakatayo ay napuno ng ganoong liwanag. Ang eksena ay kakilakilabot upang sabihin ang hindi bababasa. Sa sandaling iyon, ang dalawang panig ay nakatali. Ang lalaking naka-purple ay may nakakatakot na lakas at mayroon siyang array-breaking needle. Gayunpaman, sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya, nagpakita si Kevin ng walang kapwares at nakakatakot na lakas sa pakikipaglaban. 12 ng mundo ang sumali sa Immortal End Alliance. Ang isang malaking bilang ng mga templo ay itinayo upang sambahin ang Daos na damit na suot ni Kevin sa bawat isa sa mga mundong ito. Bilang karagdagan, naglabas si Kevin ng isang utos na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay dapat pumunta sa mga templong ito at sambahin ang damit. Ito ay kung paano ang Daos na damit ay nakakalap ng isang nakakatakot na dami ng kapangyarihan ng pananampalataya. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, habang tumatagal ang lalaking naka-purple na lumaban, lalo siyang natakot. Ang kanyang kalaban ay nasa Immortal King Realm lamang. Ngunit ni minsan ay hindi siya nagpakita ng anumang tanda ng takot. Kung tutuusin, kayang labanan siya ni Kevin ng draw. Isa lang ang ibig sabihin nito na ang Daos na balabal ay napakalakas. Sa kabaligtaran, habang tumatagal si Kevin ay lumaban. Mas kumpiyansa siya. Ang damit na ito ay nararapat na maging pinakamahalagang kayamanan sa ating mundo. Tuwang-tuwa na sabi ni Kevin. Iyon ang unang pagkakataon na nakipag-away siya sa mga kaaway na nakasuot ng Daos robe. At hindi siya binaygo ng kapangyarihan nito. Ang 8 Stone Saints at mahigit 200 master sa antas ng mga ninuno ng sekta mula sa Immortal End Alliance ay marubdob na nakipaglaban sa higit sa 100 master ng kanilang antas ng Divine Sect. Gayunpaman, kahit na nalampasan nila ang kanilang mga kaaway, ang mga Panginoon na kasing lakas ng mga ninuno ng sekta ng Immortal End Alliance ay pantay pa rin sa kanilang mga kalaban. Ito ay dahil ang mga master ng Divine Sect ay mula sa isa pang advanced na universo. At ang mga formula at lihim na kasanayan sa martial arts na kanilang nilinang ay mas makinang kumpara sa kanilang mga kalaban. Sa makatuwid, ang bawat master ng antas ng ninuno ng sekta mula sa Divine Sect ay madaling labanan ang ilang kalaban ng kanilang antas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nang ibabaw ang mga master ng Divine Sect. Samantala, ang mga hukbo mula sa magkabilang panig ay patuloy na nag-aaway at nakikipaglaban. At ang kalangitan ay yumanig dahil sa epekto. Sa larangan ng digmaan, sa gitna ng marumi, magaspang at mabahong patayan. Isang kapansin-pansing babae, na nababalot ng masamang kulay abong enerhiya, ay nakipaglaban sa iba pang mga magsasaka. Ang babae ay matikas at marangal. Maputi ang kanyang balat at mahaba at itim na buhok. Hawak ang isang mahabang gray na espada sa kanyang kamay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang mga kaaway. Siya ay nagtataglay ng isang mabigat na kapangyarihan. Sa likod ng babae ay isang anino ng Evil God. Nadaan-daang libong talampakan ang taas. Umuungal ito sa langit at nagbuga ng kulay abong mga ilaw. Habang naghahatid ito ng suntok, maraming tao mula sa Divine Sect ang nadurog at napadpad sa lupa. Malapit nang maabot ni Caroline ang antas ng ninuno ng sekta. Ivy, dapat tayong magsikap, sabi ng isa sa dalawang magagandang babae. Ang dalawang batang babae ay gumaganap ng Buddhist omnipotent skills upang labanan ang mga tao ng Divine Sect na malayo sa Caroline. Pareho silang nababalot ng mga gintong ilaw. Sa loob ng 10,000 milya sa kanilang paligid. Ang ginintoang liwanag ay kumikinang ng maliwanag at ang boses ng Buddha ay umalangaw-ngaw sa buong paligid. Kapag ang mga sundalo ng Divine Sect ay nasa loob na ng sound range, hindi nila maiwasang makonsensya at magmuni-muni sa mga pagkakamaling nagawa nila. Ang mga sound wave ay nagkaroon ng kakilakilabot na epekto sa kanilang mga damdamin at ito ay lubos na nakapilayan sa kanila. Dahil dito,
Hindi sila nakatutok sa labanan. Ivy. Tsu. Mag-ingat ka. Kung may mangyari sa iyo, magagalit si Master sa akin. Tigaw ng isa pang babae sa malapit sa babaeng duo. Kasing kaakit-akit din siya at nakasuot ng purple battle outfit na nagsiwalat ng napakaraming flawless niyang balat at perpektong katawan. Mayroon din siyang siyam na illusory fox na buntot, na umiindayog sa hangin habang siya ay gumagalaw. She chuckled, at commended sa kanyang mga kaaway, na para bang sinusubukan silang akitin. Nakakaakit ang bawat galaw niya. Nang makipag-eye contact sa kanya ang 12-12 ng mga cultivator ng Divine Sect. Hindi nila maiwasang huminga ng malalim. At nakaramdam ng pagkapukaw. Nang sila ay magambala. Isang foxclaw ang sumugod pababa mula sa langit at pinunit sila. Violet, huwag kang mag-alala sa amin. Medyo mas malakas kami sayo. Kaya nating protektahan ang ating sarili. Sabi ni Su sabay tingin kay Violet. Wow! Su, tignan mo. Mas confident ka kaysa dati. Pabirong sabi ni Violet na nakataas ang kilay. Ang tatlong babae ay mahigpit na nakipag-away sa mga tao mula sa Divine Sect habang patuloy na nakikipag-usap sa isa't isa. Na parang isang normal na bagay lamang. Mag-ingat ka, sa kasalukuyang sitwasyon. Wala pa rin tayong kapangyarihan. Kailangan nating maging handa sa pag-address anumang oras. Sabi ng boses lalaki na nanggaling sa kawalan. Sa hindi kalayuan sa kanila. Isang binata ang biglang lumabas sa magulong kawalan at lumutang patungo sa mga babae. Habang nasa daan, pinasag niya ang apat na master sa Immortal Saint Realm ng Divine Sect sa isang strike. Ito ay walang iba kundi ang gnome. Sa puntong ito, tina Caroline, Ivy, Tsu, ang gnome, Evan, Ferbert, Stacy at Bray, pawang mga bata at walang takot, ang nasa larangan ng digmaan. Noong una ay tutol si Kevin sa pagpunta nila sa digmaan. Gayunpaman, nagpumilit silang lumabas para lumaban sa halip na magtago na parang duwag. Magkasing edad sila ni Dustin. Si Dustin ang naging pinakamakapangyarihang nilalang sa universo na ito. At hindi nila gustong maiwan ng malayo. Bilang paggalang sa kanilang desisyon. Inutusan ni Kevin ang ilang mga master sa antas ng mga ninuno ng sekta na panatilihing ligtas ang mga taong pinapahalagahan ni Dustin. Sir, may tatlong babae ang malamang na maging asawa ni Dustin. Ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay biglang nakatanggap ng voice message. Sigurado ka ba dyan? Mahusay. Subukan mo ang iyong makakaya upang mahuli sila. Ngunit panatilihin silang hindi nasaktan at higit sa lahat. Buhay. Utos ng lalaki sa ayos na kulay lila. Tuwang-tuwa. Sa sandaling nag-utos ang lalaking nakasuot ng magarbong purple na roba. Agad na sumunod ang mga masters mula sa Divine Sect. Kasing lakas ng mga ninuno ng sekta. Nahak at hinampres nila sina Caroline, Ivy, at sugamit ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan. Ang mga masters na ito ay may malakas na kapangyarihang labanan. Para sa kanila, ang pagkatalo sa mga magsasaka sa parehong antas ay magiging isang madaling gawain upang matupad. Protektahan ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ni Kevin sa pagkaalarma. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga master na namamahala sa pagprotekta sa mga batang babae. Ang mga Panginoon ay kasing lakas din ng mga ninuno ng sekta. At sila ang pinakaangkop na lumaban sa kanilang mga kalaban. Sa totoo lang, nakuha na ni Kevin ang walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi lamang nakakatakot ang kanyang kadalubhasaan sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanyang espiritual na lakas ng pakiramdam ay kasing lakas din. Kaya naman, agad niyang nadetect na ilang mga kaaway sa antas ng ninuno ng sekta na may matatalas at nagbabantang aura ay papalapit at paikot-ikot sa tatlong babae. Tingnan mo. Siyam na cultivator mula sa Immortal End Alliance ay lumitaw ng wala saan. Lumapit sila sa tatlong babae at ipinaalala sa kanila ang paparating na panganib. Si Kevin ang nagplano nito ng maaga. Inatasan niya ang mga magsasaka na ito na protektahan ang mga babae ng palihim. Kung sakaling may magulo, alam niya na kapag may nangyari sa tatlong babaeng ito na pinakamamahal at pinapahalagahan ni Dustin ay mababaliw si Dustin. Mamatay.
Isang makapangyarihang master sa parehong antas na may ninuno ng sekta mula sa Divine Sect ay gumawa ng hakbang. Sa isang mabilis na galaw. Tumugod siya sa tatlong babae at marahas na inatake ang mga ito. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong. Tinawag ang isang nakasisilaw na treasure seal na nakabalot sa nakakasilaw na liwanag. Iba't ibang anyo ng kalikasan. Ang araw, ang buwan, ang mga bundok, at ang mga ilog, ay lumitaw at umatake sa mga kababaihan sa napakabilis na bilis. Bang! Ang kapangyarihan ay napakalaki. Ang selyo ay nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan na pinigilan pa nito ang mabituing kalangitan. Ang isang master sa antas ng sect ancestor mula sa Immortal End Alliance ay hindi nakaiwas sa malakas na pag-atake, na nagresulta sa napakalaking pinsala sa kanyang katawan. Nabali ang kanyang mga braso at itinapon siya sa ibang lugar. Haha! Tuya ng master. Kayong lahat ay walang iba kundi mga langgam sa ibabang universo. Gayunpaman, naglakas loob ka pa ring lumaban sa amin. Kumakagat ka lang ng higit sa kaya mong nguyain. Habang hawak pa rin ang selyo. Ang master ng Divine Sect ay nagpatuloy sa pag-charge pasulong ng may hindi nagkakamali na momentum. Puff! Sa kanyang pag-atake. Isa pang master mula sa Immortal End Alliance ang na-immobilize ng selyo at ang kanyang katawan ay nabasag sa mga piraso sa loob ng isang segundo. Kakabutihang palad. Sa isang napakahalagang sandali, ang master na kumuha ng pinsala ay itinoon ang lahat ng kanyang kakanyahan ng dugo sa kanyang ulo. At nagawa niyang makatakas ng matagumpay. Pumunta ka sa impyerno. Isa pang 4 o 5 master mula sa Divine Sect ang sumugod upang patayin ang tatlong babae. Dahil ang kanilang kapasidad ay katumbas ng isang ninuno ng sekta. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban ay makapangyarihan. Itinuring silang isa sa pinakamahusay sa hukbo ng Divine Sect. Ilang atake lang mula sa kanila ang nagdulot ng napakalaking pinsala sa mga master ng Immortal End Alliance. Napilitan silang umatras paminsan-minsan mula sa mga pinsalang natamo nila sa kanilang laban. Ladies, this place is very dangerous. For your own safety, please retreat to our world agad. Ang isang master mula sa Immortal End Alliance ay humihingal ng husto habang ginagawa niya ang kanyang makakaya upang palayasin ang mga kalaban. Kinailangan niyang hilingin sa mga babae na bumalik upang mapanatili silang ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang mga master mula sa Divine Sect ay napakalakas. Walang paraan na hahayaan kitang makatakas. Inisyo ng isang master mula sa Divine Sect. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang kanang kamay. At inihagis pasulong. Hindi mabilang na mga flag ng Golden Array ang bumaril mula sa kanyang mga kamay at sa mabituing kalangitan. Bang! Sa pagsabog nito, nagsimulang manginig ng malakas ang mabituing kalangitan. Ang mga gintong tanikala ay patuloy na lumitaw. Magkakaugnay at pinahaba. Tiksik na nakaimpake. Mabilis na pinalibutan ng mga kadena ang kalangitan. O hindi. Sa pag-aalala, naramdaman ni Kevin ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa pag-aalala. Nagulat siya sa eksenang bumungad sa kanya. Gumagamit ang kalaban ng space locking array, na sapat na malakas para aisil ang espasyo sa paligid ng tatlong babae at ang kanilang mga tagapagtanggol. Mabilis na tinungo ni Kevin ang mga babae. Desperado na iligtas sila sa paparating na pag-atake. Gusto mo bang iligtas ang mga babae ni Dustin? Kailangan mo muna akong talunin. Paanong hinayaan na lang ng lalaking nakasuot ng purple si Kevin na iligtas sila? Ang kanyang mga plano ay epektibong gumagana. Pagkatapos ng lahat, hindi siya papayag na sirain sila ni Kevin dahil maayos naman ang lahat. Tinuro niya ang array-breaking needle at hinaranggan nito ang daraanan ni Kevin. Bastos ka! Tutol ni Kevin sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Itinaas niya ang kanyang fly whisk, na nagdulot ng napakalawak na puting ambon at sumugod pasulong. Gayunpaman, sa ilang sandali, hindi niya nagawang maalis ang lalaking nakasuot ng lila. Tulungan mo sila. Napagtanto ng 8 Stone Saints na nasa panganib ang tatlong babae. Nagdulot ito ng labis na pag-aalala sa kanila. Gayunpaman, bago pa man sila makagawa ng anuman, agad silang pinigilan ng 12 ng mga master sa antas ng ninuno ng sekta mula sa Divine Sect.
Sino ang naglakas loob na maglagay ng daliri sa aking anak? Nang makitang ang kanyang anak na babae ay nasa problema. Ang Evil Shadow King, ang ama ni Caroline, ay namumula sa galit. Tinunog niya ang kanyang orihinal na kakanyahan ng dugo at nagbuga ng mga agos ng kulay abong evil energy. At sumugod upang iligtas ang kanyang anak na babae. Bumalik ka, kaagad. Isa pang dalawang master sa parehong antas mula sa Divine Sect ang nagpakita at naglunsad ng pag-atake. Napinilit na umatras ang Evil Shadow King. Ang mga asawa ni Leader Dustin ay nagkakaproblema. Lahat, mangyaring lumapit at protektahan sila. Ang iba pang makapangyarihang mga master sa antas ng ninuno ng sekta mula sa Immortal and Alliance lahat ay lumingon. Nagmamadaling lumapit upang protektahan ang tatlo. Ang natitirang bahagi ng alyansa ay umungal ng marahas. Isa-isang sumugod sa direksyon ng tatlo. Walang kapantay ang prestihiyo ni Dustin sa alyansa. Ito ay ligtas na sabihin na siya ay nagsilbing pangunahing bulugad ng alyansa. Ang lahat ng mga ito ay impyerno nakatungo sa pagliligtas sa mga batang babae. Labis silang nag-aalala sa kapakanan ng mga asawa ni Dustin. Biglang-bigla, sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang sitwasyon ay nagbago ng husto. Ang lahat ng mga miyembro ng alyansa ay lumabas ng todo para protektahan ang tatlong babae. Ang mga tao mula sa Divine Sect ay hamarang sa kanilang daan at sinubukan silang pigilan. Protektahan ang tatlong babae sa lahat ng paraan. Naramdaman ng siyam na master mula sa Immortal and Alliance ang pag-agos ng dugo sa kanilang mga mukha. Gumalaw sila ng mabilis hanggat kaya nila. At kinulong ang mga babae para protektahan sila. Pumunta ka sa impyerno. Ang isang master mula sa Divine Sect ay may hawak na mahabang silver halberd. Kasing kapal ng bundok, at tumawid sa lugar ng tatlo. Ang kanyang biglaang pag-atake ay naging dahilan upang ang mabituing kalangitan ay naging madilim ng sabay-sabay. Bang! Dahil sa kakilakilabot na kapangyarihan na taglay ng halberd. Ang siyam na master ay walang ibang pagpipilian kundi ang tumalikod. Bang! Ang isa pang treasure seal na may tanawin ng araw. Buwan. Kabundukan at ilog ay binasag laban sa dalawang master mula sa alyansa. Na nagpaluwa sa kanila ng maraming dugo. Habang nangyayari ang lahat ng ito. Isang maikling lalaki mula sa Divine Sect ang sumugod sa tatlong babae. Hawak niya ang isang malaking purple martilyo at nabali ang kanang braso ng isang master mula sa alyansa. Bow! Itong tatlong babae ni Dustin. Aba! Ang ganda-ganda nilang lahat. Kunin sila ng buhay. Ibalik mo sila at dahan-dahan natin silang haharapin. Ang pandak na lalaki ay buong pagnanasa na inilipat ang kanyang atensyon sa mga babae. Kumikislap ang kanyang mga mata sa katakawan. How dare you! Mga kasuklam-suklam na bastard. Stop staring at us, or I'll dock your eyes out. Dahil sa inis sa inasal nitong masungit na lalaki. Malamig siyang tinitigan ni Sue. Dukit mo ang mata ko. Little bitch. Kaya mo bang gawin iyon? Mas mabuti kung sumuko ka. Kung tutuusin. Tikat ako sa pagiging maamo sa mga babae. Komendat sa kanila ang pandak na lalaki. Humisi siya at sabay winagaway ang malaking martilyo. Determinadong isama ang mga babae. Patayin. Ang mga makapangyarihang cultivator mula sa alyansa sa paligid ng tatlong babae ay nagsisikap na sunugin ang kanilang orihinal na asensya ng dugo at gumawa ng paraan para tumakas ang mga babae. Gayunpaman, ang kakayahan sa pakikipaglaban ng mga master na iyon mula sa Divine Sect ay masyadong nakakatakot. Lahat sila ay top elite masters at mahirap talunin. Ganun ba talaga kahirap dukutin ang mata mo? Let me have a try. Biglang isang malakas na boses ang nagmula sa mabituing langit sa di kalayuan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang binata at lumapit kina Caroline. Ivy at Sue. Dustin. Si Caroline. Ivy at Sue ay tumawag sa koro. Tuwang-tuwa. Ito ang pinuno natin. Dustin. Ang presensya ni Dustin ay nagdulot ng malaking ginhawa sa lahat ng miyembro ng Immortal and Alliance. Kumbinsido sila na walang bagay na hindi kayang lutisin ni Dustin. Dustin, ikaw pala. Nagulat ang lalaking naka-purple at may takot na tumingin kay Dustin. Alam niyang mas malakas si Dustin kaysa sa kanya. Mula dito,
Wala nang puwang para sa inyong mga tao sa sansinukob na ito. Deklara ni Dustin. Ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng isang matinding pagpatay na kalooban. Hindi lang inatake ng mga tao mula sa Divine Sect ang Immortal Endworld. Tinubukan pa nilang agawin sina Caroline, Ivy at Sue. Ang ginawa nila ay naitulak ang mga butones ni Dustin dahil napakalayo na nila. Nang marinig ito, tumawa ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect. Ang yabang mo, Dustin. Ang aming sekta ay umiral sa loob ng maraming siglo. Mayroon kaming isang kakilakilabot na presensya sa maraming universo at walang sino man ang nang-ahas na sumalungat sa amin. Kami ay mas malakas kaysa sa sinasabi sa iyo ng iyong maling akala. Dustin, isa ka lang nobody. Isang hamak na tanga kumpara sa amin. Ano ang iniisip mo na maaari mo kaming paalisan sa sansinukob na ito? Tige at gawin mo ang dapat mong gawin. Para makita ko ang masakit na pagkabigo sa iyong mga mata. Masungit na sabi niya na ikinatuwa ni Dustin. Pagkatapos ay panoorin mo akong panasan ang mapagmataas na tingin sa iyong mukha. Walang pakialam na sabi ng batang magsasaka. Tinaganya niya ang omnipotent lightness. At sa isang kisap mata, nilapitan niya ang isang master sa antas ng ninuno ng sekta. Isang magic seal ang lumutang sa itaas ng ulo ng master na may mga larawan ng araw, buwan, mga bundok at mga ilog na umiikot sa paligid ng selyo. Tinubukan ng napakalakas na master na hulihin sina Caroline, Ivy at Sue. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganito kabila si Dustin. Bago pa siya makapag-react ay ilang metro na ang layo ni Dustin sa kanya. Nataranta, nagpakawala siya ng dagandong at kinokontrol ang kumikinang na magic seal para salakayin ang binata. Bilang isang kontra-atake, sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang weapon pagoda ay sumugod sa kanyang katawan at bumangga sa paparating na selyo. Sa isang napakalaking putok, ang magic seal ay sumabog sa lugar. Malinaw. Ang weapon pagoda ay mas malakas kaysa sa selyo. Ang pagoda ay hindi tumigil doon at nagpatuloy sa pagsulong hanggang sa marating ang may-ari ng selyo. Pinawasan siya nito sa isang ambon ng dugo, na sinisira ang kanyang kaluluwa. Walang oras para sumigaw siya habang siya ay nawala sa kawalan sa isang kaluskos na ingay. Aking armas pagoda. Sa paningin ng pagoda, ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect ay hindi napigilan na pilipitin ang kanyang mukha sa mapait na puot. Ang weapon pagoda ay dati niyang lihim na sandata na palagi niyang ipinapakita. Ngunit ninakaw ito ni Dustin at ngayon ay ginamit ito laban sa kanya at inatake ang master ng Divine Sect. Galit na galit ang lalaking naka-purple kaya sumugod siya kay Dustin. Humph! Hindi pa ito tapos, sabi ni Kevin sabay hagis ng fly whisk sa lalaking naka-purple. Ang fly whisk ay naging puting dragon, na pumihil sa lalaking naka-purple na lumapit kay Dustin. Lumabas ka dito at lumayas ka sa daraanan ko. Ang lalaking naka-purple ay umungal at inatake ang dragon. Sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalatayang nagbibigay sa kanya ng lakas. Pantay-pantay siyang kayang pantayan ni Kevin. Hindi nagtagal. Muli silang ikinulong sa isang matinding labanan. Itinuro ni Dustin ang weapon pagoda. Ang pagoda ay patuloy na lumaki hanggang sa masakop nito ang buong kalawakan. Habang lumilipad ito patungo sa mga tropa ng Divine Sect, 10,000 lihim na sandata ang sumugod mula rito. Bago pa man sila makapag-react, maraming tao mula sa Divine Sect ang napatay ng weapon pagoda. Pagkatapos ay ipinatawag ni Dustin ang Divine Polarity Swords. At ang mga espada ay nagbagong anyo sa hindi kilalang isda at maliwanag na isda. Lumangoy ang dalawang isda sa isang tiyak na landas. Biglang lumitaw ang isang malaking itim at puting bola at tinakpan ang espasyo sa daan-daang libong milya sa paligid. Ang lugar ay kinokontrol ng Polarity Law. Lahat ng tao mula sa Divine Sect ay dapat mamatay ngayon. Deklara ni Dustin sa walang emosyong tono. Gamit ang espadang huwad ng isang tunay na immortal sa kanyang mga kamay. Nilapitan niya ang mga master ng Divine Sect. Sa isang iglap, pinutol ng hindi kilalang isda at ng matingkad na isda ang dalawang master sa antas ng mga ninuno ng sekta mula sa Divine Sect. Ang dalawang dakilang Panginoon ay sa wakas ay nagtagpo sa kanilang huling kamatayan habang ang kanilang mga kaluluwa ay durog.
Walang paraan upang sila ay makabalik mula sa mga patay. Si Dustin ang may pinakamalakas na pagnanais na patayin at alisin ang Divine Sect dahil sa ginawa nila sa kanyang mundo. Sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Hindi lamang niya sisirain ang katawan ng kanyang mga kalaban kundi pati na rin ang kanilang espiritual na mga kaluluwa. 2/3. Bush. Lumabas ang demonyong avatar ni Dustin. Ikinaway nito ang Diabolic Killing Needle at pinatay ang isa pang master ng Divine Sect sa antas ng ninuno ng sekta. Ang kapangyarihan ng avatar ay katumbas ng kapangyarihan ng mga pinuno ng Heavenly Palace at ng Yaksha Palace. Nangangahulugan ito na isa ito sa mga nangungunang master sa universo na ito. Hindi mo man lang sinabi na walang makatitig sa iyong mga mata. Well, andito ako at pipilitin ko. Sabi ni Dustin. Nakatingin sa pandak na lalaki ng Divine Sect. Ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness at sumugod sa kanya. Ang maikling master na ito sa antas ng ninuno ng sekta ay gumawa ng mga walang galang na pananalita kay Caroline. Ivy at Sue, walang paraan na hahayaan siya ni Dustin na hindi mapaparusahan. Nangako siya na babayaran niya ang maikling master at ngayon na ang araw. Swish! Inihagis ni Dustin ang kanyang espada sa pandak na lalaki. Parg! Nang makitang kumilos si Dustin laban sa kanya, napaungol ang pandak na lalaki. Agad niyang inihampas ang kanyang malaking martilyo sa espada ng buong lakas. Bam! Ang malaking martilyo ay umalis sa kanyang kamay at itinapon sa malayo. Napilitan namang umatras ang pandak. Grabing dumudugo ang kanang braso niya na kanina lang nakahawak sa martilyo. Swish! Sa malayo, ang nakakubli na isda at ang matingkad na isda ay lumangoy patungo sa pandak na lalaki. Gutom na itinapat ang kanyang mga mata. Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pakiusap! Ngayon ay desperado na. Ang pandak na lalaki ay bumaling sa lalaking naka-purple para humingi ng tulong. Takot na nakasulat sa kanyang mukha. Ang hindi kilalang isda ay naglabas ng napakalaking kapangyarihan nito. At natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi maprotektahan ang kanyang sarili mula dito. Sa puntong ito, ang lalaking naka-purple ay abala sa pakikipaglaban kay Kevin. Imposibleng tulungan niya ang maikling lalaki. Maghintay. Sabay na sabi ni Caroline. Ivy at Sue, sa ilalim ng kontrol ni Dustin. Ang hindi kilalang isda at ang matingkad na isda ay tumigil sa kanilang mga landas. Halos mahawakan ang mga mata ng maikling lalaki. Hayaan na natin ang lalaking ito. Sabi ni Caroline. Oo. Tumango naman sina Ivy at Sue kay Dustin. Ipaubaya mo siya sayo. Naguguluhang tumingin si Dustin sa tatlong babae. Magtiwala ka sa amin. Kakayanin natin siya. At saka, sa amin ang utang niya. Hindi sa iyo. Tumingin si Caroline sa mga mata ni Dustin ng may determinasyon. Nangangati na rin sina Ivy at Sue na gumawa ng hakbang laban sa pandak na lalaki. Well, nag-alinlangan si Dustin. Ang maikling tao ng Divine Sect ay kasing lakas ng ninuno ng sekta. Gayunpaman, tina Caroline, Ivy at Sue ay nasa premium na yugto lamang ng Immortal Saint Realm. Ang Sect Ancestor ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa Immortal Saint Realm. Ngunit ang mga master sa antas ng Sect Ancestor ay mas malakas kaysa sa mga cultivator ng Immortal Saint Realm. Ang huli ay karaniwang hindi tugma para sa una. Nag-aalala si Dustin na baka masaktan ang tatlong babae. Oh please, bigyan mo pa kami ng credit. Giit ni Caroline. Pinaikot ang mga mata. Sige, pero mag-ingat ka. Sa wakas ay pumayag na rin si Dustin. Tuwang-tuwa ang tatlong babae nang makuha ang pagsang-ayon ni Dustin. Sumugod sila at pinalibutan ang pandak na lalaki. Ikaw damn rapist. Uhukayin ko ang mga mata mo gamit ang sarili kong mga kamay at puputulan ang dila mo. Sabi ni Sue sa nagngangalit na mga ngipin. Habang nakatingin sa pandak na lalaki na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Boom! Ang anino ng evil god sa likod mismo ni Caroline ay naging maliwanag sa sandaling iyon. Dahan-dahan itong lumakad pasulong. Nanginginig ang kalangitan. Tulad ng isang higanteng halimaw na nilalang mula sa sinaunang primitive na panahon. Sa isang plain gray na saber sa kamay nito.
Ang Evil God ay naglabas ng malakas na dagat ng kulay abong evil energy at sumugod patungo sa master ng Divine Sect. Si Ivy at Sue ay walang kahit katiting na intensyon na maiwan. Tinunod nila ang pangunguna ni Caroline at gumawa ng isang komplikadong kilos ng Budista. Pagkatapos ang kanilang maseselang katawan ay nagbuga ng libo-libong mga sinag ng nakasisilaw na liwanag habang ang isang sinaunang Budistang daigdig ay lumitaw sa likuran nila. Maraming mga Buddha ang lumabas na humakbang at lumikha ng isang malaking porma sayon. Sa isang iglap, pinalibutan nila ang master ng Divine Sect at mabilis na inilunsad ang kanilang pag-atake. Ang mga pag-atake ay napakalaki at hindi madaling labanan. Hindi nagtagal. Napilitang umatras ang master ng Divine Sect habang patuloy na umuungal dahil sa pinsalang natamo niya. Sa totoo lang, mas mataas ang kanyang cultivation level kaysa sa tatlong babae. Gayunpaman, ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mga batang babae ay lahat ay lubhang mahiwaga at kakaiba. Ang mga pamamaraang iyon ay hindi sa sansinukob na ito. Magaling. Medyo nagulat si Dustin ngunit lubos na nasiyahan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang tatlong asawa ay mahusay na magtutulungan upang talunin ang isang sect ancestor level cultivator gamit lamang ang lakas sa antas ng Immortal Saint Realm. Heavenly Majestic Pot, magtago ka dyan. Layuan mo sila pero maging alerto ka. Huwag mong hayaang may mangyaring masama sa tatlo. Kung hindi, paparusahan kita. Pinalaan ni Dustin ang Heavenly Majestic Pot. Tiwala siya sa kakayahan ng mga babae ngunit hindi niya maisantabi ang pag-aalala sa kanila. Lahat tama. Sumang-ayon ng Heavenly Majestic Pot at tahimik na itinago ang presensya nito habang palihim itong lumapit sa lugar kung saan brutal na binugbog ang master ng Divine Sect. Nakahinga si Dustin na ang Heavenly Majestic Pot ay nakikipagtulungan sa pagprotekta sa kanyang mga asawa. Pagkatapos ay tumalikod si Dustin at sumugod patungo sa iba pang mga cultivator ng Divine Sect. Hindi sila kalaban kumpara sa nakakatakot na kapangyarihan ni Dustin. Kahit ang lalaking naka-purple ay walang magawa para pabagalin ang kanyang pag-atake. Ginamit ni Dustin ang omnipotent lightness para makarating sa kinaroroonan ng bawat magsasaka. Nilaslas at pinapatay sila tulad ng pugiling ng isang bangkos ng malutong na gulay. Ano pa ang hinihintay mo? Ngayon na ang pagkakataon para maalis ang lahat ng mga bastard na ito mula sa Divine Sect. Ang 8 Stone Saints at ang iba pang mga master ng Immortal End Alliance ay sumugod din patungo sa lumiliit na bilang ng mga kaaway. Sa presensya ni Dustin sa larangan ng digmaan upang palakasin ang kanilang moral. Ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay medyo kumpiyansa kaya't sila ay lumaban ng matindi ng walang anumang pag-aalinlangan. Pagkaraan ng ilang sandali ng patuloy na pakikipaglaban, ang mga puwersa ng Divine Sect ay natalo. Retreat. Bumalik ka sa headquarters. Alam ng lalaking naka-purple na sila ay nasa isang walang pag-asa na sitwasyon. At mas mahalaga na bawasan ang kanilang mga nasawi kaysa mamatay sa walang kabuluhang kamatayan. Kasunod ng utos ng lalaking naka-purple. Ang lahat ng natitirang miyembro ng Divine Sect ay nagsimulang maghiwa-hiwalay sa lahat ng direksyon at bumalik sa kanilang punong tanggapan. Don't you dare think na makakatakas ka ng ganoon kadali. Ang 8 banal na bato ay nasa mataas na espiritu at nais nilang habulin ang mga kalaban upang ganap silang sirain. Huwag kang mag-alala, hayaan mo muna sila sa ngayon. Wala na silang matatakbuhan kundi sa kanilang punong tanggapan. Sumunod ka sa kanila. At sisirain natin ang kanilang punong tanggapan ngayon. Mahinahong sinabi ni Dustin sa 8 Stone Saints. So dumiretso na tayo sa headquarters ng Divine Sect. Excited na tanong ng 8 Stone Saints at hindi nila maitago ang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Tama, kailangan natin silang parusahan sa paulit-ulit na pagpapatong ng kanilang maruruming kamay sa Immortal End World. Oras na para wakasan ang Divine Sect. Mariing deklara ni Dustin habang nakatayo sa kalawakan. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses at kumalat ang mga alon sa daan-daang libong milya ang layo. Ang kanyang dumadagandong na boses ay umalangaw-ngaw sa kalawakan. At maging ang mga bituin mula sa ilang milya ang layo ay makikitang nanginginig. Pagkaraan ng ilang sandali, napuno ng isang sandali ng patay na katahimikan ang kalawakan. Sa sumunod na sandali, palakas ng palakas ang mga pag-awit.
Sir Alin ang Divine Sect. Wasakin ang Divine Sect. Lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay nabuhayan ng loob at paulit-ulit na nagsisigaw ng mga awit. Hindi mabilang na mga nilalang ang nagtaas ng kanilang mga sandata at sumigaw ng lagnat patungo sa direksyon ng punong tanggapan ng Divine Sect. Para silang nagpapadala ng mensahe at babala sa mga nilalang sa universo tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila kung magpasya silang lumaban sa Immortal End Alliance. Ang sangay na ito ng Divine Sect ay umiral ng napakahabang panahon sa sansinukob na ito. Ang Divine Sect ay palaging nananatiling mababang profile at bihirang magpakita sa publiko. Gayunpaman, kahit na ang ilan sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo tulad ng Heavenly Palace, Yaksha Palace, at Sword Palace ay hindi kailanman naisip ang pukawin ang Divine Sect. Isang kilalang katotohanan sa buong universo na ang Divine Sect ay isang sinaunang, misteryoso, at tunay na makapangyarihang puwersa. Walang sino man sa kanilang tamang estado ng pag-iisip ang kailanman mag-iisip tungkol sa panggugulo sa gayong kakila-kilabot na puwersa. Gayunpaman, magtatapos iyon ngayon dahil nakatakdang sirain ni Dustin at ng kanyang hukbo ang sinaunang misteryosong puwersang ito. Nagulat ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance sa matapang na deklarasyon ni Dustin. Gayunpaman, puno sila ng kumpiyansa. Dahil alam nila na si Dustin ay isang matalino at makapangyarihang pinuno. Samantala, halos 1,000,000 milya ang layo sa kalawakan. Dinala ng lalaking naka-purple ang natitirang mga tropa ng Divine Sect sa kanilang punong tanggapan. Biglang napatigil ang lalaki nang marinig ang sigawan ng labanan mula sa kanilang likuran. Nagniningning ang galit sa kanyang mga mata habang ang mga asul na ugat sa gilid ng kanyang mga mata ay mabilis na pumipintig. Gusto mong sirain ang buong Divine Sect. Mukhang napakayabang mo, Dustin. Masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo kaya karapat-dapat kang mahulog ng husto sa lupa. Halika at kunin mo kami. Yun naman talaga ang gusto ko. Tasandaling tumuntong ka sa aming teritoryo. Tinatakan mo na ang iyong pagkakataong makabalik ng buhay. Nanginginig na sabi ng lalaking naka-purple. Kitang-kita ang malicious killing intent sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Pagkatapos, naglabas siya ng Jade Sleep para magpadala ng voice message. Ito ay para sa dalawang matanda na ipinadala upang harapin si Prinsesa Gracie. Gusto niyang tanungin ang mga ito kung kailan sila babalik sa headquarters. Lihim na ginawa ng Divine Sect ang kapaki-pakinabang na uri ng Jade Sleep na maaaring magpadala ng voice message sa napakalayo na distansya. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ng tugon ang lalaking naka-purple mula sa dalawang matanda. Babalik tayo sa headquarters maya-maya. Pag-usapan natin yan pagkarating natin. Tagot nila ng simpleng reply na walang update sa side nila. Mukhang matagumpay na nahuli ng mga matatanda si Prinsesa Gracie sa Celestial Palace. Mabuti yan. Haha, halika sa lalong madaling panahon. Dustin. Hanggat bumalik ang dalawang matanda. Kahit paramihin mo ang iyong sarili sa 100. Madali ka pa rin kakatayin. Umagalpak ng tawa ang lalaking naka-purple. Mabilis niyang inutusan ang kanyang hukbo na maghanda para sa pagdating ng Immortal End Alliance. Sa outer space sa labas ng Immortal End World. Itinaas ni Dustin ang kanyang kamay at lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay agad na tumigil sa lahat ng ingay. Sa sandaling ito, ang kanyang tatlong asawa ay nakikipaglaban pa rin sa master ng Divine Sect. Matapos makuha ang mana ng Evil Ancestor, si Caroline ay nagsanay ng ilang makapangyarihang lihim na kasanayan ng kanilang masamang lahi ng anino. Siya ngayon ay naging isang malabo, kulay abong anino, gumagalaw sa hindi mahuhulaan at mabilis na paggalaw. Sa pakikipagtulungan ng Evil God, ang kanyang pakikipaglaban ay mas matindi at nakakatakot. Sa kabilang banda, pinagkadalubhasaan ni na Ivy at Sue ang mga kasanayan sa omnipotent ng Buddhist na matagal nang nawala. Ang Buddha na kanilang ginawa ay pinilit ang master ng Divine Sect sa isang sulok. Ang lahat ng mga nanunood ay matamang nakatingin sa labanan habang ito ay malapit ng matapos. Lahat ay nagulat ngunit kinilig sa kanilang nakita. Hindi lang sila makapaniwala na ang tatlong cultivator sa Immortal Saint Realm ay makakalaban sa isang sekta na ninuno sa pantay na katayuan at kahit na makakuha ng mataas na kamay.
Karaniwang kaalaman na ang isang nilalang sa antas ng isang ninuno ng sekta ay madaling magpabagsak ng 12-dosenang o kahit na daan-daang mga magsasaka sa Immortal Saint Realm nang hindi gaanong pinagpapawisan. Bravo! Ang 8 Stone Saints ay palaging ang pinaka-agresibo at mahigpit sa pakikipaglaban. Ngunit maging sila ay humanga sa mga pagtatanghal ng 3 babae. Wow! They are really worthy of the title of being Leader Dustin's wife. Sila ay agresibo at matalino gaya niya. Nakatayo ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance habang hinahangaan nila ang mga babae sa kanilang puso. Halatang tuwang-tuwa rin si Dustin habang pinagmamasdan ang mga nangingibabaw niyang asawa. Nakaramdam siya ng tunay na kasiyahan para sa pag-unlad na nagawa ng kanyang mga minamahal na babae. Ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring kasing ganda ng sa akin. O mas mabuti pa. Sino ang nakakaalam? Satisfaction ang naisip ni Dustin. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Panginoon ng Divine Sect ay lalong naiinip. Nadidismaya at natatakot. Hindi siya makapaniwala na siya ay nalulula at binubugbog ng 3 magsasaka na may mas mababang ranggo. Sa isang maling hakbang, tuluyan na siyang napigilan ng 3 babae. Napaluhod siya at hindi na makalaban pa. Habang nangyayari ang lahat ng labanan. Dinala ni Dustin ang hukbo ng Immortal End Alliance sa isang ligtas na distansya kung saan hindi sila maaaring magdulot ng kaguluhan sa labanan habang sila ay nanonood. Alam na alam ng Master ng Divine Sect na iyon na ang mga huling sandali niya. Matapos ang halos kalahating araw na walang tigil na labanan. Sa wakas ay natapos din ang labanan. Any last words? Wala. Then die. Ang 3 babae ay umungal habang sila ay sumusugod patungo sa amo. Dinukit nila ang kanyang mga mata at pinagdurog-durog ang kanyang katawan. Ang mga belang paa, laman, at dugo ay nakakalat kung saan-saan. Ngayon, magiging bastos ka pa sa amin. Ha! Malakas na sigaw ni Sue sa mga tumalsik na piraso ng katawan sa lupa. Siya ay nasa mataas na espiritu kahit na pagkatapos ng mahabang labanan. Haha, Sue, patay na siya. Pero seryoso, hindi ko akalain na magiging ganito kalakas kayong 3. Sabi ni Dustin kay Sue sabay tawa ng mahina. Anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba mas masahol pa kami sa iyo? We're weak and fragile. And we can't even defeat a man. Is that what you mean? Iginala ni Caroline ang kanyang mga magagandang mata at hinimas ang magulong buhok sa kanyang noo. That's ridiculous. You just wait and see. Kung tinulugan mo kami, magugulat ka na lang na mas malakas na kami sa iyo in the near future. Tinaway-kaway ni Sue ang kamao kay Dustin with a defiant expression. Hindi umimik si Ivy pero nakakunot din ang noo niya at sabik na mga mata na nagpapakitang sang-ayon siya sa 2 babae. Ano, may nasabi ba akong mali? Napatulala si Dustin sa mapanghamon nilang ugali. Ang mga miyembro ng Immortal End Alliance ay sinubukang pigilin ang kanilang tawa nang marinig nila ang pag-uusap ng makapangyarihang si Dustin at ng kanyang mga asawa. Mukhang kinikilig din si Leader Dustin sa mga asawa niya minsan. Sila ay talagang mabangis bagaman. Karamihan sa kanila ay napangiti sa naisip. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo? Paano ka magiging mas malakas kay Master? Imposible yon. Master ang pinakamakapangyarihan. Iyan ay sigurado. Si Violet lang ang sumuporta kay Dustin sa puntong ito. Tara, sabay na tayong pumunta sa headquarters ng Divine Sect. Medyo napahiya si Dustin at nag-effort na mabilis na maiba ang topic. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan niya ang daan patungo sa punong tanggapan ng Divine Sect. Nang wala ng abala, ang buong hukbo ng Immortal End Alliance ay sumugod patungo sa punong tanggapan ng Divine Sect. Gutom sa labanan at nananabik sa kanilang ganap na pagkawasak.